hindi ka nililigawan ni Dax, edi okay, fine, hindi. Pero kung oo, edi good luck sa'yo. And goodbye, kasi for sure mawawala ka na dito sa hospital. Ang sabi nga ni Eric, I want to bring the glory days of Apex back. And that's exactly what he's doing. I just hope it doesn't end up like Carlos. Akala mo mabait, pero may sungay palang itinatago. Oh, Beng. Eric is a good guy. Hindi siya katulad ng asawa mong doble cara. He's definitely not like Moira. Bakit naman ako papatol sa taong sisirain yung buhay ng mami ko? Yung buhay ko, kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, magkakagusto ka ba sa taong magpapakulong sa mahal mo? Hindi, di ba? Annalyn, pinoprotektahan lang kita. Pero Nick, kaya ko po yung sarili ko. Hindi ka uubra kay Carlos! Kahit naman po, andito lang po ako sa bahay. Kung dumating po si Doc Carlos, hindi po natin siya mapipigilan. Sundin mo ko nung sinabi ko sa'yo. Pero na hindi ako pwede... Annalyn! Pabayaan mo muna lumamig ang ulo niya. We may have different ways of doing things, but our goal is the same. Ang pabagsakin ang mga tanya. At dahil aalis na ako, kailangan ko nang magtutuloy ng mga plano. Well, then you've come to the right person. Dahil hindi ko lang itutuloy yung plano mo, but I'm going to make sure that it's more devastating. Ang pabagsakin ang mga tanya. May kasalanan naman talaga yung mami mo eh. Pero Dax, mami ko pa rin siya. At mahal ko siya. Wala namang perpekto sa mundo eh. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Alam mo, Dax, hindi ka mahirap magustuhan. Hindi ka mahirap mahalin. Kaso lang, wala eh, masyadong komplikado. Hindi pwede. Pwede, Zoe. Pwede. Dax, okay lang. Zoe, ang ibig mo bang sabihin kung hindi ako mag-witness sa mami mo at hindi ko siya ididiin, pwede maging tayo? Dax. Posible naman yun. Pero wag na, masyado lang maging complicated. Tsaka, kung magkakaroon man ako ng boyfriend, gusto ko yung magugustuhan ni Mami. Pero, hindi kasi ganun kadali yun eh. Dax, okay lang. Wala man akong sinasabi, di ba? Pero, ayun nga. Sabi nila, di ba, pag gusto mo, may paraan. Pero pag ayaw mo, daming dahilan. Zoe, sandali lang. Pag-usapan natin to. Hindi ko talaga pwedeng gawin yun eh. Dax, okay lang. Siguro nga, hindi tayo meant to be. Pero okay lang. Malapit ka na namang ma-discharge eh. Babalik na tayo sa kanya-kanya nating buhay. Namimiss kita. Zoe, pag-usapan natin to. Si daddy mo, si tita mo. Tsaka ko, boboto sa akin yun kasi itestigo ako eh. Zoe, sige na. Pag-usapan natin to. Zoe. Doc Zoe. Simula ngayon, yan na itatawag mo sa akin. Doktor mo ako at pasyente ka na. Let's keep it that way. Zoe, pag-usapan natin to. Zoe, sandali lang. Zoe! Gaano bang kahirap kumbinsin niya walang utak na kriminal na yun, ha? Eh, ano gagawin ko? Ayaw niyong pumayag na hindi mag-witness against you. Ang sabihin mo, you don't really care about me. Hindi ka na naawa sa mami mo. Anong hindi naaawa? Mami, ginagawa ko na lahat ng pinagagawa mo sa akin. Kaya pinagbabantaan ako ni Justine at ni Tita Giselle. Paaalisin nila ako ng Apex pag nalaman na nagpapaligaw ako kay Dax. I'm risking my life here. Pero hindi mo man lang ako na-appreciate. Oh, sige na, I'm sorry na. No, Mom! Pagod na ako sa lahat ng pinapagawa mo sa akin eh. Anak, kaya ko lang naman pinapagawa yun sa'yo. Para masamahan kita at maprotektahan kita.
Alam ko naman na mag-isa ka na lang eh. At saka, tayong dalawa na lang ang magkakampi. Eh kung may iba ba naman akong kakampi, di sana hindi na ikaw yung pinakikiusapan ko. Alam kong pagod ka na. And I'm sorry kung nape-pressure ka na sa akin, pero anak, kailangan kita. I'm sorry. Hindi ko na rin kasi alam yung gagawin ko eh. I know and I understand. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong plano. Lynette, sumasakit ba ulo mo? Chang, sumasakit po yung ulo ko dahil kay Annalyn. Lynette, huwag mo naman sanang mamasamain, ha? Pero kasi, parang sobra naman yata yung paghihigpit mo kay Annalyn na pati doon sa kanyang hanap buhay, parang ayaw mo na siyang papasukin. Agree ako dyan. OA ka na eh. Alam mo naman kung gaano ka-importante kay Annalyn ang pagdudoktor. Mas importante pa po kaysa sa buhay niya? Sige nga, tanungin ko kayong dalawa. Paano magiging doktor yung anak ko kung mapapahamak siya dahil kay Carlo? Sige nga. Lynette, naiintindihan ko naman na nag-aalala ka eh. Pero ano gusto mo mangyari? Tumigil yung buhay niyo dahil sa takot? Ano, maging parang kambal tuko kayo ni Annalyn? Lagi kayo magkadikit dahil takot na takot kayo? True. Eh di parang hindi rin kayo nakalaya kay Carlos. At lumala pa. Hindi pwedeng ganun, Lynette. Baka mamaya magrebelde yung anak mo, ha? Oo nga, Lynette. Tsaka, mabuti kayong tao, lalong-lalo na si Annalyn. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Diyos, alam ko naman yun eh. Pero si Carlos, demonyo yun. Hindi uubrang dasal sa kanya. Ang sungay, ang katapat, sungay. Lynette! Alam mo, Diyosa, mabuti na lang at walang baril itong si Lynette. Dahil kung hindi baka mabaril niya si Carlos, siya pa ang kulong. Pwede ho ba iwan niyo muna ako mag-isa? Sige. Matulog ka na rin, ha? Hinga ka na. Hello, Michael. Kailangan ko yung tulong mo. Magkita tayo bukas.